Dahil sa ano, sa CR. Good morning. Martes tayo ngayon. Ito po yung pinagawa kong ano, magiging kulungan po ng manok tsaka bibi. Bali, nagpagawa na ako ng ano, pinatibayan ko na para hindi na pa ulit-ulit. Ay mga basta na namin. Binuhusan na namin yung poste. Tapos papaasinta ko siya rito. Tatasan ko ng isang hollow blocks. Tapos tatambakan. Yan. Matibay na to. Welding na. Okay, si ano muna ang gagawa rito, si Eric tsaka si Lolo Boy daw. Silang dalawa po yung gagawa nito para yung mga manok isa makulong na. Yung po kasing kulungan ng mga manok na ginawa namin dito, ayan o, nagkalasog-lasog. Ayan, bali yung bagong gawa lang yun. Yung fabrication ng mga lateral ties. So ngayon wala na munang gumagawa rito. Yun nga po sinisingit namin dito sa kabila, yung bubong nitong kapitbahay namin na pinakisuyo lang o pinakayusap. Nasira din yun nung malakas yung hangin tsaka ulan dito. Ayan, unti-unti nung nagkakahalaman, nakakita ko ng akasya. Itong isa parang mabubuhay na. Itong isa, although naglalagay siyang dahon, baka makasurvive. Balak ko kasing maglagay ng ano doon, ng ganitong akasya. Akasya mabilis lang pong lumaki yan. Hindi naman natin malagay ngayon dahil nga may tubig. So temporary ko munang nilagay dito sa balde para pagka ilalagay ko doon, ilalagay ko na lang sa isang drum. Pwede siguro sa drum para lumaki din. Tapos tatabunan na lang pagka na-develop na, para at least sayang yung panahon, lumalaki. Tapos ito, tinanim nila yung nanay. Galing po sa kabilang bahay ito, mga longgan na tumubo doon. Ayun o, ang dami. Tapos sa ratilis naglagay din ako. Ang lakad pala natin ngayon sa Tarlac. Shoutout kay Sir Basti tsaka kay Atilus. Tapos dadaan tayo dito sa Banban, Tarlac. Sa previous project natin na malaking bahay sa Bamban, meron po tayong titingnan na problema. Yung pinakikisuyo din ni Ate G. Ayan, shoutout kay Ate G. Bamban muna tayo and then diretso tayo ng Tarlac. Bibili din ako ng mga tiles pala doon, mga kulang nila. Ayan, tibay na po yan. So gagawin ko tatlong division. Ayan, kada isang span, alas 3 meters, ganun din doon. So yung inahin, hiwalay, tapos yung mga bagong lumalaki dito, tapos bibi, ayan, ibala ko dyan, tatlong yung division. Tapos gagawa ko na lang ng pintuan net, lalagyan ng net. So tara, nasikasuin ko lang yung mga dadalhin. So ayan, let's go. Alas na po tayo. Dadaanan natin si Poy Poy. Kasama ko si Poy Poy. Dahil yung problema po sa Bamban about sa salamin po yung problema. So dadaan po kami doon para ma-check. Ayan mga boss, malapit na tayo dito po sa Bamban. Sama natin si Boss Poy Poy. Ayan bahay. Ayan, laki.
Ayan na mga boss, nabasag yung salamin. Ayan po yung ano, yung glass na basag. Oh. Buti tempered glass na. Tumama yung nakabasag ba to? Malamang malakas po yung pagkaano nito, pagkatama nito. Tempered glass po yan. So ayan mga boss, dito sa part na to, inupisan ko na pong tanggalin yung basag ng salamin. Ang kagandaan po sa nilagay namin dito sa area na yan, sa glass na malaki na yan, is tempered glass. Tempered glass po ang salamin po na yan. Kaya kung mapansin nyo, hindi po siya delikado na tanggalin kahit po wala po pong gloves, dahil po hindi namin expected na itong glass na to yung nabasag. Yan. So, kaya kung magpapalagay kayo ng salamin na malalaki tulad yan, mas mabuti po na tempered glass po yung palagay nyo, kahit na medyo mahal. At least safety po. Kasi kung ordinary salamin lang po yan, delikado, lalo na pag may tao dyan sa ilalim. Tsaka yung pag tulad ng ginagawa ko ngayon, isa mahirap po siyang tanggalin kung salamin na salamin na ordinary. Ayan. So tatanggalin ko po yan, and then lalagyan po namin muna siya ng enclosure for the meantime, para po hindi rin pumasok yung tubig, o pagka umulan dito pasawa ng tubig yung bahay. Tapos schedule po natin yung pag-install ulit ng salamin dyan. So siguro medyo magtatagal ng konti dahil po ipapagawa po yan. Hindi po tayo makakabili ng ready-made na tempered glass na kit din sa sukat na yan. So ayan, tanggalin ko muna po yan, and then yan nga, lalagyan natin ng temporary enclosure dyan para naman safety rin yung kanya sa loob. Ayan. Palagay ko rin pala tumama rito is bato na galing sa labas, na tumama siya na malakas, kaya po nagkaganyan, nabasag. Ayan, kung mapapansin nyo, yan, durog po yan. Di tulad ng salamin na ordinary, pagka tinatanggal mo, hindi mo matatanggal ng ganyan. Ayan. Magiging pulbos po yan, parang mais na butil na mais. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Regs Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May team bag, may pamilya, kahit dusty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-dama ang go. Apo, mga boss, nilagyan muna natin ang temporary plywood para hindi rin po pumasok yung tubig sa loob. Papagawa ko muna yung pong nabasag dito. Tempered glass po to. So magtatagal to siguro more or less mga 1 week ang nito paggawa. Buti tempered glass po siya. Kagandaan sa tempered glass, yun nga, ayan, nagdadurog-durog lang siya, hindi tulad ng salamin. Pagka salamin, lalo na pagka po dinilinis, napakadelikado. Pwede ka masugat yan. Yung kanina, wala nga akong dalang gloves.
Hindi man ako nasugatan dyan dahil nga po tempered glass. Ayan. Hindi po namin inaasahan na ganito ang nangyari dito. Akala ko napabuo pa. Yung pala nalaglag na, nabasag na. Possible po ito, tinamaan ng bato nang galing dito. So dito po siya may tama dito sa area na yan. Ayan. So yan. Ito po yung previous project natin. Nasa may 3 years na yata ito kung hindi ako nagkakamali. Itong bahay na to. Laki. Ito po yung unang malaking bahay na ginawa natin. Nasa around 327 square meter to. Itong bahay na to. Turn right onto Macau Street. Ayan mga boss, okay na. So papagawa ko na lang muna po yun. Turn right onto Macau Street. And ano naman tayo sa Victoria, Tarlac. Dadaan muna kami dito sa Wilcon. Meron po kami biling tiles. Si Poy Poy. Yung po mga salamin pala sa Victoria, naumpisa na rin In yung 500 meters, turn right onto Fabricate. Rizal Avenue. Victoria, Tarlac. Naguling ba yan? Ano yung mansion nyo? Yan, nandito na po kami sa mga boss. Dito sa Wilcon, Tarlac. Yun o. Shoutout kay, kay Cap Sernan Cruz tsaka kay Ate Marites Cruz. Shoutout. Shoutout din kay Kuya Ferdinand tsaka kay Ate Jen. Shoutout. Tsaka kay Apong Puring, kay Kuya Enteng, kay Marlon Triport. Shoutout. Eh mga boss, yan po yung ating binili dito. Pala nagkulang pa sila ng mga tiles doon sa project. Binili natin yung kulang. Tapos yung tiles sa, sa CR, yung sa flooring. And nandito na tayo. Victoria, Tarlac. Ayan mga boss, ito po yung Victoria project. Ayan, project update tayo dito. Start na rin sila maglagay ng spandrel. Wala yung spandrel na nagustuhan ni client is siya, woodlock na medyo medyo dark. And dalawang klase po kasi diyan, merong light, merong dark. Ano siya. Silipin natin sa loob. Yan yung po mga bintana rito, ongoing na yung fabrication or paggawa. Bale yung lalagay po namin ditong bintana is siya, aluminum frame. Gray po yung frame niya. Ayan. Tapos meron po kami lalagay dito. Ayan, abangan nyo po ito. Tapos meron po dating dito to. Check po yung mamaya, yung design na sinend po sa akin ni owner. So meron po silang gustong mangyari dito na gagayahin natin tulad ng picture na sinend po sa atin. Ayan. Meron na rin mga pinlight. Kitchen, ang ganda. Pinlight. Pinlight po yung Ayan, tapos ito na po yung mga hamba. Piniprepare na rin. Ganda. Hinulaan lang natin siya ng konti para maging pare-parehas po yung kanyang kulay. Woodlock pa rin naman. Dito pa yung kanyang pinaka-aspe. Ito pala isang kwarto. Yung mga ilaw na rin. Tapos ito na yung CR. Ayan, mali sa flooring. Yun yung binali ko rin po. Yung tiles, floor tiles. Halos kakulay po nito tulad ng gusto nila owner. Vanity. Pagkagawa na rin natin na lababo to. Ito yung isang kwarto. Electrical. So next din natin yung mga ano po dito, mga circuit breaker. Tapos yung main. I-check ko na lang sa plano ko ano po yung main na ilalagay dito. Family area.
So dito maglalagay po na dito. TV console. Yung kitchen area. Common CR. Hindi po kulay ng tiles niya. Maganda yung kulay. Ano siya, maliwanag. Wala pa tayo ilaw. Hindi pa nakakonect. Yung parang tayo dito sa kitchen. Magkaiba po. Although parang same lang yung color, pero yung texture niya, itong dito sa main kitchen is ano siya, matte, hindi siya madulas. Hindi katulad dito. Dito medyo ano siya. Matte color na siya dito. Yan, may gapang na rin po namin yung ano pala doon. Yung poso nandun na sa gilid doon. Pinlight na dito. Ready ko na yun. Mga kulang pa. Yung master bedroom. Yung mga ilaw na rin. Tapos center light. Nabili na rin nila owner yan. Tapos yung aircon. Meron na rin po sila nakausap about sa aircon. Ganito yung walk-in closet. That's na rin. Tapos dito sa gilid. Ayan. Spandrel na rin sila dyan. Tapos pinapaano din ni owner po yung bakot sa likod. Pinapataasan nila. Ayan. Tinataasan na namin dyan. Spandrel. Ayan, every piece meron pong butas yan. Kada isa. Ayan po siya. Abangan niyo po ito. Ayan siyang accent wall dito. Ayan, shoutout kay Sir Basti. Siya po yung may design po rito. Tapos ang ginamitan natin siya ng plyboard or plywood pala. Plyboard, pagkas na po plyboard yung pong kanyang laman, solid na kahoy. Yung plywood naman nasa nasa 5 ply yata siya or 6 ply. Ayan, yung plywood po yan. Yun po yung ginagamit din namin paggawa ng cabinet. Philippine made yan. Tapos meron pa po cladding dito yan. Ganon din doon. So abangan niyo po yung lalabasan ng itong project na ito. Maganda po ito. Magandahan dito mga boss, high ceiling po yan. Napakataas ng kisame. Tapos kung mapapansin nyo, napakaraming bintana. Kaya maliwanag po ito. At nilagyan na rin ng salamin. Hindi siya ganun kadilim. Ito rin. Isa rin sa bagay mahuhuli na ito pagka medyo malinis na rin dyan. Dali lang naman in-install yan. One day lang kaya install yan. Yung mga pintuan, baka next week makapagdala na ako ng pintuan dito. Yung matapos na dun sa ating pinagawang mga outdoor. Mga pintuan dito na pinagawa ko. Install na. Ayun na yung poso. Dati po dito yan. Yung pong existing. So hindi po namin tinanggal dahil for backup din po yan kasi dito daw sa area pagka minsan wala pong tubig yung kanilang nawasa yung water dito supply minsan daw nawawala lalo na pag walang kuryente kaya madalas daw yung brownout dito yan. Tapos ito tatampuan po ito. So mga boss, iwan na natin sila. Tara, hoy. Next yung mga po rito, cladding, marami po pong cladding dito tulad po sa sa Lakeshore project. Ayan, nandito na tayo. Silipin natin yung ginawa nila Lolo Boy dito sa likod. Silang dalawa ni Eric.
Ayun si Babaw. Pinali ko muna siya ito mga boss. Magkano gagawa ko siya ng ano doon. Kulungan. Ito sila oh. Yan o. Ayan mga boss yun. Si Doloboy lang gumawa dito. Tsaka si Eric. Ayan siya. Ayan, tapos ito yung magiging level itong ano. Tatambakan siya ng konti. Para mas mataas po siya. Kakamulan hindi ba? Hindi basta-basta papasok yung tubig din. Kulungan ng manok. Ito yung mga inakay. Inahin. Doon yung Texas, doon yung Texas Doloboy. Yung Texas luto na natin. Pwede mo ito yung babae, pero lalaki. Yung lalaki, luto na rin natin lalaki. Ayan, okay na. Bukas naman. Tapos papagawa po ako ng pintuan dito. Tataas ako pa siguro to. Mga dalawang patong pa dito sa harapan. Para lagyan na lang ng ano nun. Yung division niya, lalagyan natin ng yero dito sa gilid. Tapos ano na lang, net. Lagyan natin siya ng frame. Okay. Yan dahil hindi umuulan nitong mga nakaraang araw. So, yan, yung tubig lumiit. Hopefully sana magdire-diretso wag muna umulan para ma-continue na yun. Sayang din kasi materials doon, meron pa akong graba doon. Meron pa rin buhangin dito doon, ayun yung buhangin no? Na ano lang na baha. Ito graba pa to. Yan graba po yan. Dami pa akong graba. So pagka natuyo na doon, pwede na yung continue. O continue natin. Paunti-unti lang. Tapos yung sinisingit namin bubong dito, ongoing po yung pag-ano nila, pagpapader nila. Yun lang yung medyo matrabaho yung pader. So ayun mga boss, kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless, ingat.